Hello everyone! Welcome na naman dito sa ating YouTube channel, Tagalog Recap. Kung nangyari na bago pa lang kayo sa ating channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like sa ating video. Kung saan isang kwento na naman ang ating bibigyan pansin. Kaya sit back and enjoy. Ang pamilya Suzuki ay isang pamilya na may 4 na miyembro na nakatira sa isang suburban na bahagi ng Tokyo. Sa simula ng pelikula, makikita natin sila sa kanilang maliit na apartment. Ang ama, si Yoshiyuki Suzuki, ay nag-e-enjoy sa panood ng telebisyon habang ang kanyang anak na lalaki si Kenji at anak na babae si Yui ay nasa kanilang mga telepono. Makikita natin na ang pamilya ay lubos na umaasa sa teknolohiya para sa libangan at bihirang maglaan ng oras para sa isa't isa. Kinabukasan, nagising si Yoshiyuki ng late at napansin na hindi gumagana ang kanyang alarm clock. Nagmadali siyang lumabas at tinanong ang kanyang asawa na si Mitsue kung anong oras na, ngunit nalaman niyang wala ring gumagana sa mga orasan. Sinabi rin ni Mitsue na lahat ng bagay na gumagamit ng kuryente ay tumigil sa pag-andar dahil sa power outage. Nagising si Yui at nagulat nang makita na hindi gumagana ang aircon at TV. Sinubukang tawagan ni Yoshiyuki ang kumpanya ng kuryente, ngunit hindi rin gumagana ang telepono. Agad nagbihis ang ama at mga anak at lumabas para pumasok sa trabaho at paaralan. Nakakita sila ng isang grupo ng mga tao na naghihintay sa elevator, ngunit nalaman nila na tumigil din ito dahil sa power outage. Ang lahat mula sa kanilang palapag ay bumaba ng hagdan, naguguluhan sa kakaibang at biglaang pagkawala ng kuryente. Late na si Yoshiyuki, kaya nagmadali siyang pumunta sa istasyon ng tren, ngunit nakatagpo naman ng maraming tao. Lumalabas na tumigil din ang mga tren dahil sa outage, kaya hindi sila makapaglakbay hanggang sa karagdagang abiso. Sinubukan ng mga tao na sumakay ng bus bilang alternatibo, ngunit lahat ng dekuryente at degasolina na sistema ay tumigil din. Samantala, si Kenji ay pumunta sa paaralan gamit ang bisikleta. Ang karaniwang mataong lungsod ay walang tumatakbong mga sasakyan. Isang naguguluhang Kenji ang nagbisikleta palayo at nakita ang lahat ng tao na naglalakad papunta sa trabaho. 2 matanda pa ang napatingin sa kanyang bisikleta na inggit sa bata. Nang sa wakas ay makarating si Yoshiyuki sa kanyang opisina, nalaman niyang sarado ang mga automated na pinto. Mas lalo pang naguguluhan dahil walang gumagana sa kanilang mga relo kaya hindi nila alam ang oras. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sinira ng 2 kasamahan niya ang glass door para makapasok sa loob. Ngunit agad silang nadismaya nang malaman nilang wala ring kuryente ang mga computer sa opisina. Samantala, si Mitsue ay nakipagkita sa kanyang mga kaibigan sa labas ng apartment at pinag-usapan ang power outage. Nagmamadali ang kanyang mga kaibigan na pumunta sa tindahan para bumili ng mga kandila para sa gabi. Naguguluhan si Mitsue dahil inaakala niyang babalik ang kuryente bago maggabi, pero sumunod pa rin siya sa kanyang mga kaibigan. Sa grocery store, nag-iipon ng pagkain, tubig at mga gamit ang mga tao. Ganon din ang ginawa ni Mitsue at naghintay siya sa mahabang pila para magbayad. Dahil hindi gumagana ang mga makina, inanunsyo ng kahera na tanging cash lang ang tatanggapin. Sa ganitong paraan, may ilang tao ang lumabas ng pila para mag-withdraw ng pera sa ATM, ngunit nalaman nilang hindi rin gumagana ang mga ATM. Sa opisina ni Yoshiyuki, napagtanto ng mga tao na hindi ito ordinaryong power outage, ngunit hindi pa nila alam kung ano talaga ang problema. Pinauwi na sila ng kanilang boss para sa araw na iyon dahil hindi sila makapagtrabaho ng walang mga computer. Habang pauwi, pumunta si Yoshiyuki sa isang tindahan ng bisikleta. Mataas ang presyo ng mga bisikleta dahil sa power outage, ngunit bumili pa rin siya ng isa. Sa gabi, nag-ilaw ang pamilya Suzuki ng mga kandila sa paligid ng bahay at kumain ng hapunan ng payapa. Pumunta si Kenji sa banyo at natuklasan niyang hindi nagpa-flush ang toilet. Kasabay nito, tumigil din ang mga gripo sa pagdaloy ng tubig. Naguguluhan si Yui dahil hindi dapat naapektuhan ang mga gripo ng pagkawala ng kuryente. Pagkatapos ng hapunan, bumalik ang mga bata sa kanilang mga kwarto tulad ng dati, ngunit agad silang nabagot dahil wala silang mga telepono at internet. Nagtipon ang buong pamilya sa balkonahe at tumingala sa langit. Ang madilim na lungsod ay nagpalinaw ng liwanag mula sa mga bituin. Nag-enjoy ang pamilya sa magandang oras na magkasama matapos ang matagal na panahon. Ngayon ay 3 araw ng power outage, ang apartment ng pamilya ay nasa masamang kalagayan. Ang mga maruruming plato ay nagtipon sa lababo dahil sa kakulangan ng tubig at mga maruruming damit ay nakakalat sa apartment. Walang kuryente
ang pamuhay ng mga tao ay nagbago ng husto sa loob lamang ng 3 araw. Sa opisina ni Yoshiyuki, pinag-akiusapan silang lahat ng kanilang senior na huwag nang pumasok sa trabaho hanggang bumalik ang kuryente. Tumutol si Yoshiyuki, sinasabing kung hindi sila magtatrabaho, hindi sila kikita ng pera, ngunit sinabihan siya ng kanyang senior na alagaan na lang ang kanyang pamilya. Sinabi nito na magiging napakahirap ang pamumuhay sa isang lungsod tulad ng Tokyo sa ganitong kalagayan dahil mauubusan na sila ng pagkain at tubig. Sa labas ng opisina, nakita ni Yoshiyuki ang kanyang senior kasama ang pamilya nito na papunta sa probinsya. Pinag-isipan ni Yoshiyuki na gawin iyon ngunit may pag-asa pa rin siyang babalik sa normal ang lahat. Kinalaunan, pumunta si Mitsue sa isang malapit na tangke ng tubig para kumuha ng tubig, ngunit siya at ang mga tao ay pinaalis dahil naubos na rin ang inuming tubig sa tangke. Samantala, pumunta si Yoshiyuki sa bangko para mag-withdraw ng pera ngunit umuwi matapos mapaalis ng mga tao. Ngayon ay 7 araw na ng power outage. Naubos na ang mga pagkain at supplies sa lahat ng grocery stores, sarado na ang mga opisina at paaralan, at tumigil na rin ang mga pabrika dahil sa pagkawala ng kuryente. Parami ang mga taong lumilipat sa probinsya at nagpasya ang pamilya Suzuki na gawin din iyon. Kinabukasan, nag-impake sila ng kanilang mga gamit at umalis ng maaga sakay ng kanilang mga bisikleta. May kanya-kanyang bisikleta ang mga bata habang si Yoshiyuki ay may sakay na si Mitsue sa likod ng kanyang bisikleta. Kailangan nilang bumili ng inuming tubig sa gitna ng biyahe, ngunit lahat ng tindahan ay masyadong mahal ang presyo. Nakipagtawaran si Mitsue at nagawang makakuha ng tubig sa medyo mas mababang halaga. Huminto sila sa isang lugar upang magpahinga at kumain para sa araw na iyon at agad na umalis pagkatapos. Sa wakas, nakarating sila sa paliparan kung saan plano nilang sumakay ng eroplano papunta sa bayan ni Mitsue sa Kagoshima, kung saan nakatira ang kanyang ama. Sinabihan sila na may mga flight pa rin, ngunit nadismaya sila nang makita ang isang grupo ng mga tao sa labas ng paliparan na nagreklamo sa mga opisyal. Lumalabas na kinansela ang mga flight at hindi ito magbabalik hanggang bumalik ang kuryente. Wala silang mapuntahan kaya nagpalipas sila ng gabi sa isang hotel na malapit doon. Sinamantala ng may-ari ng hotel ang kanilang kalagayan at siningil sila ng napakataas na presyo. Ngunit hindi nagreklamo ang pamilya. Sa gabi, iminungkahi ni Yui na bumalik na lang sila sa kanilang bahay, ngunit ayon kay Yoshiyuki, wala ng pagkain o tubig sa Tokyo kaya imposibleng mabuhay doon. Kailangan nilang makarating sa Kagoshima gamit ang bisikleta. Kinabukasan, pumunta sina Kenji at Yui sa isang tindahan ng libro at kumuha ng mapa para mag-navigate sa kanilang mga destinasyon. Samantala, ipinagpalit ng mga magulang ang 2 bote ng alak ni Yoshiyuki para sa isang bisikleta at ilang pagkain. Pagkatapos, ipinagpatuloy ng pamilya ang kanilang paglalakbay. Matapos ang ilang oras, sa wakas ay narating nila ang isang highway kung saan maraming manlalakbay tulad nila ang naglalakbay papunta sa probinsya. Sa gabi, huminto sila sa isang kampo at nagpasya na manatili doon kasama ang ibang manlalakbay. May isang mag-asawa na nakakita sa kanila na umiinom ng tubig at humingi ng kaunti, ngunit nagsinungaling ang pamilya na iyon na ang huling bote nila. Kumain sila ng pagkain at natulog. Kinabukasan, ipinagpatuloy nila ang paglalakbay at napadpad sa isang madilim na tunel na puno ng mga bangkay. Tinulungan sila ng mga matatandang babae upang makatawid. Ngayon ay 16 na araw na mula nang mawala ng kuryente. Ang pamilya ay nasa tabi ng ilog nang maubos ang kanilang huling bote ng tubig. Wala nang ibang paraan kaya direktang uminom si Yoshiyuki ng tubig mula sa ilog. Pagkatapos nilang umalis sa tabi ng ilog, isang malaking bagyo ang dumating kaya kinailangan nilang iwanan ang kanilang mga bisikleta at mga gamit at humanap ng silungan sa malapit. Matapos ang bagyo, bumalik sila sa kanilang mga bisikleta at nakita nilang nasira ang isa sa mga gulong. Bukod pa rito, nasira na rin ang lahat ng kanilang gamit at mga supply ng pagkain. Di nagtagal, nakarating sila sa isang kalapit na bayan at ang mga bata ay naghanap ng pagkain at tubig habang sina Yoshiyuki at Mitsue ay nagpahinga. Natutuwa silang makita ang isang grocery store, ngunit nalaman nilang ubos na ang lahat ng pagkain doon. Naghanap si Kenji ng gulong ng bisikleta, ngunit sold out na rin ito. Nakatagpo siya ng battery water na distilled water lamang at maaring inumin. Kumuha si Yui ng pagkain para sa pusa at dinala ito pabalik sa kanilang mga magulang. Sinubukan niya ang pagkain para sa pusa sa unang pagkakataon at nalamang ito ay hindi masarap.
Ngunit kailangan nilang magtiis upang mabuhay. Pinaayos ni Kenji ang gulong gamit ang cover ng kanyang telepono at ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay muli. Nabuhay sila sa battery water at pagkain ng pusa sa loob ng 1 linggo bago nila nakilala ang isang grupo ng mga camper sa ika-22 araw. Tinuruan sila ng mga camper tungkol sa mga halamang ligaw na maaring kainin sa tabi ng kalsada. Isa sa kanila ay kumuha ng larawan ng pamilya gamit ang non-digital na kamera at nangakong ipapadala ito sa kanila kapag bumalik na ang kuryente. Naglakbay sila ng magkasama ng ilang oras at pagkatapos ay naghiwalay ng landas. Sa araw na 43, nakarating sila sa harap ng isang aquarium kung saan nanghuli at kumakain ng isda ang mga tao. Masayang pumila ang pamilya dahil kaunti na lang natitirang pagkain nila. Ngunit pagdating ng kanilang turno, ubos na ang lahat. Nakiusap si Yoshiyuki sa nagbebenta ng isda na bigyan ng kaunti ang mga bata, ngunit hindi siya pinansin. Ang dismayadong pamilya ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay, ngunit agad na napagod dahil sa kakulangan ng pagkain at tubig. Isang araw, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa isang bukid kung saan muntik nang kumain si Yoshiyuki ng insekto. Bigla nilang nakita ang isang baboy sa malapit. Labis ang kanilang tuwa nang mahuli ni Yoshiyuki ang baboy, ngunit nag-atubili silang patayin ito kahit na sila ay gutom na. Bigla na lang isang lalaki ang lumapit at siya mismo ang nagpatahimik sa baboy. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Tanaka at hiniling sa pamilya na tulungan siya na dalhin ang baboy sa kanyang farm. Sa kanyang tahanan, pinakain ni Tanaka ang pamilya. Kinain nila ito ng buong galak matapos magutom ng ilang araw. Sa sumunod na linggo, nanatili sila kay Tanaka ngunit nagpasya pa rin silang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay patungo sa Nayon. Pagkalipas ng 3 araw, napadpad sila sa tabi ng ilog. Lumalabas na luma na ang sinusunod nilang mapa kaya kailangan nilang tumawid sa ilog upang makarating sa kanilang destinasyon. Gumawa sila ng raft gamit ang mga piraso ng kahoy at nagawang makatawid sina Mitsue at Yui sa kabilang dulo. Pagkatapos, bumalik sina Yoshiyuki at Kenji upang kunin ang mga bisikleta. Ngunit biglang umulan at amilis ang agos ng tubig na nagdala kay Yoshiyuki. Sinubukan ni Kenji ang kanyang makakaya upang iligtas ang kanyang ama, ngunit nakuha lamang niya ang kanyang wig sa tubig. Umupo ang pamilya sa tabi ng ilog, umiiyak at nagdalamhati sa pagkamatay ni Yoshiyuki. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay ng paanan. Umabot sila ng ika-94 na araw dahil sa pagkain na naimbak nila kay Tanaka. Naglalakad sila sa tabi ng riles ng tren nang biglang salakayin si Mitsue ng mga aso dahilan upang mahulog siya sa kalsada. Tumakbo ang mga bata upang iligtas ang kanilang ina at natuklasang bali ang kanyang binti. Ibinabalik nila siya sa riles ngunit muling sinalakay ng mga aso. Bigla nilang narinig ang tunog ng steam train. Labis ang kanilang pagtataka nang huminto ang tren upang isakay sila. Dahil sa gumagamit ng uling, patuloy pa rin itong umaandar. Tinulungan ng mga tao sa loob ng tren si Mitsue at ang pamilya. Sa sumunod na eksena, nakita natin na inanod sa ilog ang katawan ni Yoshiyuki. Sa kabutihang palad, nagising siya at nagawang makarating sa isang kalapit na truck. Biglang dumaan ang steam train na sakay ang kanyang pamilya. Gumamit si Yoshiyuki ng smoke torch upang makuha ang atensyon ng mga tao. Sa wakas, huminto ang tren at masayang nagkita-kitang muli ang pamilya. Dinala sila ng tren sa kanilang destinasyon. Nakita nila si ama ni Mitsue pagkatapos ng maraming taon at nagsimulang manirahan kasama siya. Sa sumunod na eksena, makikita natin na 2 taon at 126 araw na ang lumipas mula nang mawala ang kuryente. Naninirahan na ang pamilya Suzuki sa magandang nayon ng Kagoshima. Masaya silang namumuhay sa pangingisda at paggawa ng kanilang sariling damit. Isang araw nagising si Yoshiyuki sa tunog ng alarm clock. Nagising ang buong nayon sa pagbabalik ng kuryente. Nagsimulang mag-ilaw ang mga bombilya at tumunog ang mga telepono. Labis ang pagtataka ng lahat, ngunit walang nakakaalam kung ano ang nagbalik ng kuryente. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik na ang pamilya sa kanilang dating buhay sa Tokyo. Sinasabi ng balita na ang 2.5 taon na pagkawala ng kuryente ay dahil sa solar flare mula sa araw. Ang iba'y naniniwalang gawa ito ng isang terrorist organization, ngunit hindi pa rin tiyak ang dahilan. Nagtapos ang pelikula habang natanggap ng pamilya ang larawan na kinuha ng isang estranghero habang sila'y naglalakbay. Tinuruan ng power outage ang mga tao na pahalagahan ang maliliit na bagay sa buhay na dati binabalewala nila.
tulad ng pamilya Suzuki na hindi nagmamalasakit sa isa't isa ngunit napalapit dahil sa mga paghihirap na kanilang hinarap.